Hi, good afternoon po sa ating lahat and welcome to our Itulay online tutorial. Ngayon pong Huwebes ng hapon. So, kumusta na po Luzon, Visayas, and Mindanao? It's nice to be back. After po ng dalawang halos na buwan na hindi ako naka-attend dito po sa ating Itulay online tutorial. And we are currently live sa ating pong Facebook, DepEd EdTech Unit. At tayo rin po ay live sa ating Facebook, DepEd tayo. Tayo rin po ay live sa YouTube via DepEd Educational Technology Unit at sa ating pong DepEd TV. So magandang hapon po sa ating lahat. At ngayong pong hapong ito, muli niyo po ako makakasama at baka nakalimutan niyo na po ako sa pagpapalit ng taon. Ako po ang inyong Tutor Sheila mula sa SDO Cavite. At gusto ko pong batiin ang akin pong SDS na walang iba kundi si Sir Romel Bautista at ang aming pong mapagmahal na principal na walang iba kundi si Ma'am Aurora Chavez. Ngayong hapon pong ito ay hindi natin makakasama si Tutor M. At mamaya malalaman po ninyo kung bakit hindi natin siya makakasama. Pero bago po yan, muli, ito po ang Disciplines and Ideas in Social Sciences. Samahan niyo ulit ako ngayong Huwebes, simula 4:40, 5:20 at mamaya ay mayroon ako mga sorpresang bisita na makakasama po natin ngayong hapon na ito. So bakit nga ba wala ngayon si Tutor M? So ating mga yung Stastic Tuties, atin pong baitiin ang ating pong tutor na kasama sa dito po sa Discipline and Ideas in Social Science. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na si Tutor M ng happy birthday. Yan. Tutor M, hinahanap ka ni Direk May, nasaan daw ka ngayon kung kailangan namin magpalibre. Sana po ay makabati ka at makasama ka sa aming din pong chatbox at sa ating pong talakayan ngayong hapon. Pero sa palagay ko, mas mahalaga na makasama mo ang pamilya mo sa espesyal na araw na ito. And again, ang ating pong mga yung Stastic Tutors ay welcome kayo this 2022 with the bank. So makikita nyo po, ready na po ang ating mga mentors and mentees at simula kanina ay rumatsyada na ang ating mga AP na kasama po natin ngayon pong hapon na ito. So sino nga ba yung makakasama natin for this afternoon? Ito po ay aking mga mag-aaral mula po sa Cavite. Ang ating pong mga yung Stastic Tuties mula sa Cavite, we have Miss Micah Estilier at si Miss Andrea Edrosolano. Yan. So, magandang hapon. Hello. Yan. Magandang hapon po sa ating lahat. Hello yan, po. Micah, parang hindi mo naka-turn on yung iyong camera. Kindly turn on your camera, anak. Yan. So, hi, Jenna. Good afternoon po. Good afternoon. Yan. So, yan, bago po ang lahat ay gusto ko muna pong batiin ang ating po mga yung Stastic Tuties online, si Jaya Kanama. Hala, maraming salamat. Good afternoon din sa iyo. And sana po ay ligtas ka sa pagtama ng bagyong Odette. Kasi I am one of the Psychology PFA volunteer po during December at napakalaki rin ng tama po dito po sa Cebu. So, happy birthday daw, Tutor Melchor Jamsay. And sabi dito, nanonood, tuloy-tuloy lang ang panonood ang tropa nito nila, Jaya Kanama. So, balikan natin ang aking yung Stastic Tuties mula Cavite. Pwede ka bang mag-shout out sa mga kasama natin this afternoon, Miss Andrea Edrosolano? Shout out po sa ating lahat, sa mga nanonood po. Magandang hapon po sa inyo. Ayan, medyo nahihiya pa si Andrea. Yeah. So medyo nagkakaroon lang ng technical glitches si Micah. Mamaya po ay makakabalik po siya. Hi Kate Leslie Sabas, isa po rin po sa aking mag-aaral mula po sa Muntinilog Integrated National High School. Good afternoon din po sa inyong lahat. So simulan na natin to kasi nagsimula na tayo, 5 minuto na ang na-consume natin dito po sa ating talakayan at kumustahan pa lamang ngayong hapon na ito. So bago yan ulit, isa uling pagbati mula kay Lyle Antoinette Flores. Good afternoon daw from Plato City of Bago,
Bugo Senior High School, sana po ay ligtas po kayong lahat at wala pong nangyari sa inyong hindi maganda during the Typhoon Odette. Yan. So ngayong hapon pong ito ay sinama ko ang dalawa sa aking mag-aaral na mamaya lang ay makakabalik na si Micah at ngayon naman ay si Andrea para samahan akong talakayin ano nga ba yung mga practical use of social sciences in addressing social issues ngayong quarter 2, week 6 po natin. Ano nga ba yung mga dapat nating matarget at the end po ng ating session? So sinasabi natin, at the end of our session, we should be able to determine how social science can be used to address social concern. Sa dami ng social issues na nag-arise dahil sa COVID-19, mamaya, iisa-isahin nating himayin at talakayin paano bang ang bawat disiplina o anong naging epekto nitong COVID-19 sa iba't ibang disiplina ng social sciences. Pero sabi nga natin, bago po natin simulan yan, magsimula po muna tayo sa isang pre-test. Ready ka na ba, Andrea? Nasamahan ako sa ating pong talakayan kasama ating mga Yumstastic Cuties online. Ready na po, ma'am. Yan. Thank you very much. Yan. So, simulan natin. Okay, so there is one simple rule. Just write the number and your answer. Is it a truth or a lie? Ito ba ay totoo o ito ba ay isang fake news o isang kasinungalingan? So Lilo Ortega mula sa Bugo Senior High School, simulan na natin ang ating quiz test. For number 1, Andrea, kindly read the question. Take it away. Number 1, Omicron is now the dominant strain of the coronavirus in the US that causes COVID-19. Okay, is it a truth or a lie? Ang Omicron virus daw ay ang dominant strain of the coronavirus in the US that causes COVID-19. Is it a truth or a lie, ating mga Yumstastic Cuties? Tingnan nyo nga, meron na ba? Parang medyo mahina ang signal ng ating mga Yumstastic Cuties. Is it a truth or a lie? Number 1, write your number and your answer, truth or lie. Yan. So, Kilayan Peninsula, do you have any answer? Ang Omicron nga ba, ang coronavirus na nag-cause ng dominant strain ng coronavirus na nag-cause ng COVID-19 sa US at sa iba pang bansa. Is it a truth or a lie? Yan. So, tingnan natin. May sagot. Kindly read. Nababasa mo ba, Andrea, ang sagot ng ating mga Yumstastic Cuties? Nababasa mo ba? Lipat ka dun sa comment section. Yan. O, ako na. For number 1, ang sagot ni Lyle Antoinette A. Flores ay truth. Kitayan Peninsula, truth. Jaya Kanama, truth. The correct answer. Pakibasa nga sa akin. Andrea Adrosolano, ano ang tamang sagot sa number 1? The correct answer for number 1 is truth po. Okay, tama. Sabi natin, Omicron virus ang nagiging sanhi ngayon ng COVID-19 or spread of COVID-19. Hindi naman po sa US, kundi sa iba pang bansa. Now, let's have number 2. So, I will read number 2. Yan. Delta variant daw is 2 to 3 times more easily transmitted between individuals than Omicron. Again, sabi, Delta variant daw is 2 to 3 times more easily transmitted between individuals than Omicron. Andrea, anong isasagot ulit nila? Truth or lie lang po ang isasagot po natin. Okay, thank you very much. Is it a truth or a lie? Ito daw, Delta variant ay 2 to 3 times na mas mabilis matransmit. Sabi natin, truth, katotohanan, or it's a lie o kasinungalingan. Sabi ni Lyle Antoinette, it's false. Sabi niya ganun. Sabi ni Kitayan Peninsula, it's a lie. Kindly read to us. Sabi natin, Andrea, ano ba? It's a truth or a lie? The correct answer for number 2 po is a lie. Yan, isa po itong kasinungalingan. Kasi Andrea, ano ba yung dominant, yung mas mabilis mag-transmit na virus ngayon? Ito ba yung Delta variant? Ang mabilis po na makahawa ngayon ay yung Omicron po na virus. Okay, thank you very much. Sabi natin, mas madami o mas mabilis siyang mag-spread. Maraming salamat. Okay, for number 3, kindly take it away, Andrea. Number 3, the severity of disease caused by Omicron may be reduced compared to Delta and previous variants.
However, the number of people needing hospitalization will likely be higher due to the increase in total number of people infected. Okay, sabi dito, mas marami daw mahahawa itong Omicron virus at maraming mga ospital, pero yung lala ng sakit na dala ng virus ay hindi katulad ng sa Delta variant. Is it a truth or a lie? So tingnan natin ang ating mga Eustastic Truty. Sabi ni Laili Antoinette Flores, it's a truth. Sabi ni Pearl Marie Nabal ng Socrates, minabati ko. Sabi ni Jaya Kanama, truth. Andrea, may nababasa ka pa ba dyan on your end? Wala pa rin po, ma'am. Si Micaela Ducelia, si Kitayan Peninsula, truth. Tingnan natin, ano ba ang sagot? Is it a truth or a lie? The correct answer is? The correct answer po is truth for number 2 po. Sabi natin, although this Omicron virus can transmit 2 to 3 times faster than the Delta variant, sinasabi natin na yung severity o yung lala, lalo na sa mga panahon na ngayon, na mostly fully vaccinated na at marami po ay boosted na as well, mas less na yung epekto nito sa atin. Okay? Pero ibig sabihin, mag-ingat pa rin tayo. Hindi ibig sabihin ay mag-relax tayo at mag-chill tayo. Okay. Kindly read number 4 for us, Andrea. Number 4, vaccinations and booster will attack the immune system that may develop severe symptoms and may require hospitalizations. Okay. Is it a truth or a lie? Sabi, pag nagpa-vaccine ka daw at nagpa-booster, atakihin daw ng virus ng COVID-19 ng iyong immune system at maaaring ma-hospital ka at mas lalo magkaroon ng malalang sakit. Sabi ni Jaya Kanama, it's a lie. Another one is Kate Leslie Anyanuelo Saba, sabi it's a lie. Kesil Maglansa, it's a lie. So tingnan natin kung anong tamang sagot. Andrea, what's the answer? The correct answer for number 4 po is a lie. Okay, yan. Sabi, isang kasinungalingan. Bakit, Andrea? Bakit ko nasabi na isang kasinungalingan yun? Ano ba yung naitutulong ng vaccine sa atin? Ang vaccine po ay mas pinapalakas po nito ang immune system po natin. Kaya tayo po ay lahat magpa-vaccine na po tayo. Yan, thank you. Talagang may campaign pa kami para ngayong hapon na ito kasi fully vaccinated na rin po si Andrea. Okay, for our last number 5. Sabi natin para po sa ating pre-test, sabi, staying home when sick, getting tested when you have symptoms, and masking while indoors with those who are not fully vaccinated and boosted helps in decreasing the spread of virus. Is it a truth or a lie? Sabi, tigil lang tayo sa bahay, magpa-test kung feeling natin sintomas ito ng COVID at mag-mask daw indoor, lalo na kung yung mga kasama natin sa bahay ay hindi pa vaccinated or not fully vaccinated or hindi pa rin boosted. Is it a truth or a lie? Tingnan natin. Yan. Sabi ni Lal Antoinette, it's a truth. Sabi ni Liu Masuk, it's a truth. Jaira Claire, it's a truth. Si Maria Armero, it's a truth. So, bigay na natin ang ating tamang sagot for this afternoon. Okay? So, ano ang tamang sagot, Andrea? Yan. Ang tamang sagot po para sa number 5 ay truth po. Okay, sabi natin, it's a truth. Sabi natin, kapag nakakaramdam ka ng sintomas ng COVID o may sakit ka, o kaya naman may mga kasama ka indoors na hindi pa fully vaccinated, o minsan kahit na fully vaccinated, dapat, sabi natin, ay mag-mask tayo, mag-practice pa rin tayo ng ating mga safety health protocols kahit po sa loob ng tahanan. Well, good job ka, Andrea, para sa ating first part ng ating session. Now, let's move on to our e-balita. Ano ba yung latest na balita na meron tayo ngayon? So, para po dito mula sa John Vic Remulla page, lumabas po yesterday na kami po mula sa Cavite ay alert level number 3 hanggang January 15. Yan. Ma'am Eileen, hindi po kami tanong ng kabataan, pero tatanungin ko po ang ating mga Eustastic Truties. Bakit kaya sa palagay nyo kami ng NCR ng Bulacan at pati na rin po ang Cavite ay naging alert level 3 na naman? Yan, while waiting for our Eustastic Truties, gusto kong tanungin si Andrea, how do you feel about this na tayo ay alert level 3 na naman?
Kaya nga po, alert 3 na naman po dahil po sa pagtaas ng mga cases kada araw po. At kahapon po, meron na naman pong 39 active cases po sa ating bansa. Okay, Kaya, yan. Talaga namang updated. Pero ikaw ba, okay ba sa'yo to? Masaya, sarap, medyo masaya na yung ating holiday season na alert level number 2. Tapos ngayon, naging alert level number 3. Ano yung feeling mo dito, Andrea? malungkot po, ma'am, dahil marami na naman pong mauudlot na mangyayari po. Okay. Parang may gusto kang gawin pero hindi mo magawa, ano? So, Opo. hingi tayo sa ating mga Eustastic Cuties. How do you feel about these mga Eustastic Cuties? Shad Louis Santa Teresa, Dana Portia Reyes Narvaez, tayo na nasa alert level 3 na naman. Ano yung napipil nyo? Ayan, sabi nila, Antoinette, may comment siya, kasi may umattend ng party, tapos may virus siya. OMG! Ayan, OMG talaga sila. Agree ako sa'yo, Lyle Antoinette. Sabi ni Lyle Antoinette, stay safe. How about naman kaya yung ating ibang yung Eustastic Cuties? Ano masasabi niyo? At kami ay alert level 3 na naman. Yan, so medyo sanay na sana kami sa alert level 2 at kami ay namasko na ang iba sa amin. And I think Andrea has enjoyed her vacation sa Baguio na medyo sobrang lamig yata. Okay? So, anyhow, simulan na natin ang ating pong talakayan at mamaya makakasama pa natin ang ating mga Eustastic Cuties like China May, like Jovelyn Banyas, and Kyra Real Del Mar, China May Alferez, at iba pa. Now, simulan natin. Sabi natin, Andrea, pag-uusapan natin ngayon, paano bang yung COVID-19, ano yung naging impact nito dito po sa ating mga iba't ibang social science discipline. So, bago natin pag-usapan yan, akin munang i-discuss uli yung social science discipline na tinatalakay natin ng ating pong mga unang session. And I will be asking, are yung Eustastic Cuties at ikaw din, Andre, ano ba yung naging epekto nito dito po sa atin pong sinasabi nating di iba't ibang discipline ng atin pong social science. So I will start with anthropology na sinasabi natin, it is a social science that deals with the study of humankind in all aspects, culture, and development. It is the study of relationship between biological traits and socially acquired characteristics. It is the study of human. Sa kabuuan, pinag-aaralan nito ang pagkatao, ang relasyon ng isang tao, ang kultura na pinapapalooban niya, at kung ano yung biological aspect na meron siya. So, sa ating mga Eustastic Cuties online, kindly answer, paano ba naka-apekto itong COVID-19 sa ating pong larangan ng anthropolohiya o sa ating tinatawag anthropological issues? Any idea with that, Andrea? Yes po, ma'am. Yung anthropological po or anthropology ngayong pandemya ay malaking tulong po ito sa ating bansa, sa ating mundo dahil higit po sa sila po ay tumutulong upang i-promote at nagbibigay po sila ng mga impormasyon kung paano tayo magiging handa at magiging handa pa po sa susunod na araw sa COVID-19 po. Ayan, okay. Tama ka dyan, Andrea. Napakadaming na itulong ng ating mga anthropologists at this point. Base sa kanilang iba't ibang pananaliksik kung saan nagmula itong mga bagay na ito, sinasabi din natin na malaki ang naitulong nila para magkaroon tayo ng sinasabi nating iba't ibang safety health protocols. Agree ka ba dito, Andrea? Yes po, ma'am. Agree po ako dyan. Saan mo nakikita yung mga safety health protocols natin ngayon? Makikita po yan sa mga balita, mapapanood po natin, maririnig po yan sa radyo, or kaya naman po sa mga publikong lugar na ating pupuntahan, makikita po natin yung mga health protocols na yan. O ikaw bilang isang mag-aaral, nakatulong ba sa iyo to para mas maging nag-guard mo yung sarili mo na baka nakalimutan mo na mag-face mask o di kaya naman ay mag-alcohol o kung ano pa? Yes po, ma'am, malaking tulong po ito sa atin, sa akin po dahil mas napapaiwas po ako nito, mas nape-prevent po ito sa COVID-19 po. Ayan, okay. Thank you very much. So,
To add to that, sinasabi natin, coronavirus ay galing po sa animal. Sabi natin, it is more of zoonotic infection, meaning it jumps species. Mula sa animals, nagpunta po sa tao. Sabi natin, more often than not, gusto natin sanang walang maduming makakalengke. Pero sabi natin, ang tao naghahanap siya ng mga pagkain at karaniwan meron talagang mga hindi malilinis na area, pero gusto man natin limitahan ang kanila pong mga ginagawa, pero sabi natin, kailangan natin balansin mga pros and cons. Kasi ito rin ay bahagi ng mga kinakain ng tao. At sabi nga ni Lyle Antoinette, sa mga shared po sa FB and mga campaigns na raise ng awareness, tama ka, gaya rin ng sinabi ni Andrea, dahil dito nadagdagan ng kaalaman ng ating mga mag-aaral at ng iba pang mga tao sa ating lipunan kung paano ba natin, sabi natin, mapapatigil o may spread natin yung awareness about COVID-19. Ayan, may fans ka na, sabi ni Lyle Antoinette Flores, true Andrea, pretty mo girl. Ayan. Okay. Next, let's have economics. Ano ba ang impact nito? Sabi natin, pag-usapang economics, ito is more about production, distribution, and consumption of goods and services. And then, paano naman naka-apekto ang COVID-19 sa sinasabi natin ekonomiya or economics? Yan. Malaking epekto po talaga ng pandemya sa ating ekonomiya dahil marami pong nawala ng trabaho, nagtaas yung mga bilihin katulad ng mga gasolina, mga bilihin yan sa mga palengke at gayon din po dahil po dito nagbagal ang pag-unlad po ng ating ekonomiya. Yan, okay, tama ka. Marami ang nawalan ng trabaho, maraming nagsarang kumpanya, bumagal ang takbo ng ating ekonomiya. Sabi nga natin, kailan pa ba makakabangon ng ating bansa? Kailan ba tayo magsisimula sa bagong normal kasi hindi na natin pwedeng balikan ang ating nakaraan. Sabi nga, past is past. Ang nakalipas ay nakalipas na. So, sabi natin, to end to that, sabi, it has caused an economic shock 3 times worse than the 2008 financial crisis. Dahil dito, maraming mga bansa ang nahirapan din dito sa pandemya. At sabi nga nila sa panahon ng COVID, ang mga tao ay naging business mindset, pero halos ang iba po ay nawalan ng pag-asa dahil wala na silang trabaho. Yan, maraming salamat sa iyong kuro-kuro, Lyle Antoinette Flores. At sabi din ni Jaya Kanama, dahil sa COVID-19, in demand ngayon ng face mask at iba pang pangontra sa COVID. Bagamat marami din ang nawala ng trabaho dahil sa COVID. Sabi nga natin, may pros and cons itong COVID-19. Pero sana mas dumami yung mga advantages na nakukuha natin sa pagdating ng pandemya at sana mas maging handa pa tayo sa mga susunod pa na hamon nitong COVID-19 na sinasabi nila na posibleng third wave na sa susunod. Now, let's have number 3. Okay? Sabi natin, paano naman ito naka-epekto sa geography? Sinasabi natin, it is more concerned on physical environment and of the people who use all those features. It also deals with the study of natural environment at paano ito nakaka-influensya sa ating social and cultural development. Yan. Tanungin mo natin si Ande, parang naka-hot seat ngayon si Ande. Yan. Ande, pasensya ka na, nakawala si Maika. Kaya wala tayong ibang mga pagkatanungan kasi later on masasagot ang ating mga yung statistic duties. What can you say, Ande? Ang geography po, ito po ay nagpo-provide ng mga overview na issue about sa COVID-19 across the globe po. Kumbaga, dito na natutulungan tayo or natitrace o saan ba nagsimula, saan nagaling ang COVID-19 na ito sa ating na kumakalat sa buong mundo po. At dito nalalaman rin natin kung ano na nga ba po ang mga case ng COVID-19 sa bawat bansa po. Yan, okay. So sabi nga natin, dahil sa geography, nakikita natin saan ba nagsimula. Nalalaman din natin bakit siya doon nagsimula.
Anong environment meron doon? Paano ito nakatulong para mag-multiply itong mga virus na ito? At sabi na natin, idagdag pa natin na this has reshaped kung paano namuhay ang bawat isa. Hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Pero sinasabi nila, sabi na ating mga siyentipiko at base na rin sa mga nakita kong pananaliksik, sinasabi na the South Asian countries ay mas matagal pa ang pagkakaroon ng quarantine kesa sa ibang mundo, buong mundo. Kasi ang isa sa aspeto nito ay ang tinatawag natin na ekonomiya at kung paano rumeresponde ang bawat bansa o tumutugon dito sa ating tinatawag nating COVID-19. Yan. So, let's move. Sabi natin, Andrea, we only have 15 minutes to go. Yan. Sabi natin, we have the history, ang kasaysayan. Binago nga ba ng COVID-19 ang ating kasaysayan? Paano nito ating mga yung statistic truths na bago ang ating kasaysayan? Go, Andrea! Ito po ngayon ang history, ang COVID-19 po. Ito yung record new history of pandemic kasi pangalawa na po ito na nangyari sa buong taon pa po nung pandemic dahil po ang unang pandemic ay noong 1918 which is yung Spanish flu po at ngayon sa kasalukuyan na na-experience na naman po natin ang pandemya which is yung COVID-19 po. Ayan. So, Andrea, nakabalik na dito. Nakasama na natin si Micah. She's back online. Yan. Talaga namang handa ka. May baon ka para sa ngayong hapon na ito, Andrea. Talaga namang nagsaliksik siya bago magsimula ang atin pong talakayan ngayong hapon. Malapit na kitang ipalit kay Tutor M. Total, wala si Tutor M ngayon. Kaya talaga namang naganap ka ng facts and ideas about po dito. So, tama ka sa sinabi mo, Andrea. Ito ay isang pagbabalik lamang ng nangyari na nung nakaraan. So, sinasabi natin, bumalik yung history. Sabi natin, throughout history, sinasabi rin na walang ibang mas pumatay sa mga tao. Hindi ang lindol, hindi ang pagputok ng bulkan, hindi ang tinatawag nating digmaan. Pero sinasabi dito, ang mas maraming pumatay o kumitil sa buhay ng tao ay ang viruses, bacteria at parasites na nagiging dahilan ng sakit. At sabi nga ni Lyle Antoinette Flores, magiging parte ang COVID-19 sa history ng mundo kung paano ito nangyari at paano ito nawakasan. Kung mawawakasan man, ha? May if pa dyan si Lyle Antoinette. Okay? Now, punta naman tayo sa ating ikalima. Sabi natin linguistic. Sabi natin, paano ba ito naka-apekto sa komunikasyon, sa pananalita? May epekto nga ba ito? Sabi natin, when it comes to linguistics, it is the study of language. It deals with the study of every aspect of language. Sabi, hi, good afternoon, Shel Ferrer. O ayan, Micah, sasaba ka na ngayon sa talakayan natin. Micah, any idea? Ano ba yung epekto ng linguistics sa atin po ng COVID-19 sa linguistic o sa pananalita o sa paggamit ng salita ng atin pong mga tao? Go! Micah? At parang naka-off yung mic mo, Micah. Go! Wala naka-off yung mic mo, anak. Okay. So let's wait. And then, do you want to share first while we are waiting for Micah? Yes po, ma'am. Yes. Dahil po sa linguistic, nagkakaroon po tayo ng mga kaalaman at dahil po dito nabuo yung mga word or other term na may kinalaman sa COVID-19 na halimbawa po yung mga social distancing na yan, yung mga health protocols na po yan. Yun po, ma'am. Okay, tama ka, Andrea. At saka, sino ba naman sa ating mga kabataan ngayon ang hindi gumagamit ng messaging app? Sabi natin, ang messenger namamayagpag at mga emails po ay namamayagpag at iba-iba pang social media app kung saan pwede mag-communicate ang tao. At ikaw ba, Andrea, alam mo ba yung pag sinabing BRB? Tingnan ko nga, baka naman mas millennial pa ako sa'yo, Andrea. Ano po? Ano?
Be right back po. Yan, okay. Sabi natin, mostly, kung makipag-usap ng ating mga kabataan ngayon, tulad ng ating mga yung statistic cuties, pwede kayo magbigay ng atin pong mga millennial words na na-shortcut na para sa mas mabilis na talakayan sa messenger o sa messaging app na imbis na i-type lahat ng BRB or ng be right back, BRB na lang. O, di ba? So, sabi natin, sinasabi rin base po sa pananaliksik na ginawa po ng tinatawag natin sa Oxford English Dictionary na dagdagan daw ang mga salitang work from home, social distancing at self-isolation na karaniwan ang ginagamit ng atin pong mga kababayan o ng ating mga mamamayan. Sabi dito, ito lang yung pagkakataon na ang mga salitang ito ay exponentially na-raise. Ang isang single word ay exponentially na-raise sa napakabilis na paraan sa napakabilis na panahon na ginamit ng mga tao. Now, let's move. Sabi natin, let's go to number 6. Yan, political science. Ito yung pinaka-favorite natin ngayon. So sabi natin, it focuses on the theory and practice of government and politics. At all in all, sinasabi natin na ito ay pag-aaral sa atin sa politika. Okay, para po, sabi ni Jaya Kanama, Andrea, bago po sabi FR for real, BTW by the way. Thank you very much sa pag-share, Jaya. Yan. So sa political science naman, tanong natin ang ating mga yung statistic cuties, paano ba naka-apekto sa politika ang COVID-19? Oh, and then, while waiting for our statistic cuties online, go! Ito po yung how the government manage our country to control the spread of COVID-19 sa ating bansa at paano palakasin ang health system po ng bansang ito. Okay. Tanong ko sa iyo, patok na patok or pak na pak ba sa iyo ang pagresponde ng ating gobyerno dito po sa COVID-19? Bilang kabataan, hindi naman to dahil sa mga naririnig mo o napapanood mo sa YouTube at kung nakikita mo sa social media, ikaw mismo bilang kabataan na nakaka-experience kung paano mag-respond ang ating government. Bilang isang kabataan po at estudyante, okay naman po yung nila dahil wala naman po akong nakikitang mali o sa akin po, para sa akin po. Okay naman po. Okay, sir. Sige nga, try mo nga i-rate 1 to 10. Anong rating mo sa ating government response when it comes to that? Mga 8 po or 7.9. Okay. Ay, 7.9. Meron pong 2.1 rooms for improvement daw. Okay. Yan. Okay. So, tingnan natin ang ating pong mga kasama dito po sa ating online. Ano po yung, tingin nila, nag-respond ba ng tama? Okay. Pero bago yan, atin pong sum up. Paano nga ba naka-apekto ito? Ito yung epekto niyan pagdating ng eleksyon. Sabi natin, kapag yung isang politiko hindi nag-respond, nababash siya online. Kasi this is the only way that they try to communicate online. Sabi, they are being punished in terms of political approval. Kaya kailangan natin hanapin sino ang mga politiko na buhay during the COVID-19 pandemic at paano ba sila nagpakita ng kanilang response? Is it a one-time response or a band-aid solution? O ito po ay isang response na sinasabi natin na makatutulong o sa pangmahabang panahon. Hindi lamang para bang kailangan natin ngayon ibigay. Bukas hindi na kailangan itapon. Yan. At sabi naman nila, Antoinette, naging bahagi ang COVID-19 sa politika, nalalaman kung ano ang pinangako noon ng mga kandidato ay totoo nga ba o hindi base sa kanilang ginawa para sa pag-avoid na dumami pa ang cases. Very true, like Antoinette. Sabi nga natin, gaya ng sinabi kong, swak ba yung mga binigay ng ating mga LGU o kaya ng ating pong government sa pagtugon nila sa COVID-19. So sabi natin, may iba't iba tayong pamamaraan o may iba't ibang ginawa sila base sa lugar, pero kayo mismo makapagsasabi kung akma ba ang kanilang tugon doon po sa ating pong naging problema. Now, punta naman tayo. Psychology. Sabi natin, it is a study of human behavior and the mental process. So, kanina pa parang natamaan na natin na sinasabi natin na naging malaking problema ang COVID-19 hindi lang sa ekonomiya.
but it is more of a personal and mental problem. Katulad na lamang ng mga kabataan, katulad ni Lyle, Jaya Kanama, eto si Andrea. Andrea, ikaw personally, paano naka-apekto sa'yo yung biglang bawal ka nang lumabas? And you need to stay at home at hindi na magkaklase ng face-to-face. Ma'am, napakalungkot po talaga dahil imbis na kung wala po itong pandemyang ito, nagsasayahan po, nakakapag-aral, napunta sa paaralan po. Subalit sa COVID-19 na ito, ma'am, talagang naapektuhan po yung yung pang-araw-araw po na buhay. Hindi lang po na sa paglabas diyan, kundi pati na rin po yung edukasyon. Okay. So, apektado ka talaga. Sa'yo ba, nung una mong malaman na gano'n, okay ba sa'yo na na-stuck ka lang dun sa bahay niyo? Ma'am, hindi po. Hindi. How did you feel about that? Siyempre, masakit po, malungkot dahil yung mga kamag-anak ko po, pinsan na iba ay malayo po sa akin. Okay. And to inform you po, kasi sa amin po dito sa Silang, bago pa po magkaroon nitong pandemya, kami po ay hindi na pumapasok January pa lang. Natindahan mo, Andrea, dahil naman sa pagputok ng Bulkang Taal, that we were very much affected na talaga namang ang daming abo po. Hindi lang basta abo, nagkabunan din kami ng abo. Kaya bago pa po talaga yung pandemya, kami po ay hindi na nakakapasok actually. So sabi nga dito ni Lyle Antoinette, dahil tumaas ang rate ng mga tao na nadidepress dahil sa COVID-19 at naging mas limitado, kailangan natin mag-adjust at magtiis, kaya nakaka-apekto ito sa kung paano mag-isip at kung ano ang maiisip sa future. Sabi naman ni Jaya Kanama, dahil sa COVID na-apektuhan ng mental health ng tao. At sa totoo lang talaga namang biglang naalala ng tao na there is another health na kailangan nilang alagaan na hindi lamang physical health. Sabi nga nito, maraming tao ang na-depressed and many feel isolated and alone. Sabi ni Jaya Kanama. Sabi ito, naisip nila na meron tayong mental health na dapat rin nating ingatan at alagaan. Now, let's go to the next one. Sabi natin, we have the demography. So, ano ba yung demography? It is a branch of social science which deals with the size, structure, and distribution of population, along with the spatial and temporal changes in them in response to birth, migration, aging, and death. Paano ba naka-apekto ang COVID-19 sa demografiya? Sabi natin kanina, Andrea, pinag-uusapan na natin yung epekto nito sa ekonomiya. Maraming nawalan ng trabaho. Sinabi rin natin with regards to geography, inaalam natin saan ba ito nanggaling, paano ito naka-apekto dun sa lugar na yun. Ngayon sa demografiya, paano ito naka-apekto? Ano yung pinaka-isa sa naging highlight nitong COVID-19 pandemic? And then, Ma'am, para po sa akin, yung demography po ay nakakatulong po siya, especially po ngayong pandemyang ito dahil natutukoy po nito ang gaano ba kataas yung kaso o kababa at yung mga namamatay po dahil sa COVID-19 po. Okay. With regards to that, tama ka, Andrea, marami ang namatay during the COVID-19. Pero we also need to highlight na marami rin ang nanganak this pandemic. At ang nakakalungkot dito, we have a lot of young mothers. Tama ba ako, Andeng? Yes po, ma'am. Okay. Yung iba, talaga yung ibang mga estudyante ay na-lockdown din yata dun sa kanilang mga boyfriend at hindi na nakaalis doon hanggang sa nakabuo na rin ng kanilang sariling pamilya, which is nakakalungkot. Pero sabi nga, tuloy ang hamon ng buhay na kahit gano'n ang nangyari sa kanila, ay patuloy pa rin silang pumasok at patuloy pa rin nilang ginawa yung tungkulin nila bilang isang anak at isang mag-aaral. At kung makikita nga natin dito sa ating graph, pinapakita kung gaano kadami yung cases ng mga namatay sa iba't ibang bansa during the time of pandemic at continuous na tataas ang bilang niyan hanggat hindi natatapos ito. Yan, and then tapos na tayo for this afternoon. We have 1 minute. Mag-extend kami direct. So for our post-test, simulan na natin. Yan. Okay, ako na ang magbabasa, Andeng. So sabi natin, is it a truth or a lie? Ready na tayo mga Youngstastic Trudies. Number 1. Coronavirus came from animals. Is it a zoonotic infection, meaning it jumps species? Tingnan natin, is it a truth or a lie? And then kindly read us the answer.
The correct answer po is truth po. Okay, tama ka, Andeng. Bakit? Sabi nga natin, ito ay galing sa hayop na tumama din sa tao. Yan. So, good afternoon, Francis. Next, let's have number 2. Sabi, war killed more humans than viruses. Is it a truth or a lie, Andeng? Sabi, war killed more humans than viruses. Is it a truth or a lie? The correct answer po for number 2 is lie po. Okay. Sabi, ano ba yung mas marami daw na kumitil ng tao? Base sa ating talakayan. Yung virus po, ma'am, dahil yes po, yung COVID-19 na ito, mas marami po talaga naapektuhan. Okay. Sabi, virus, sabi, bacteria, parasites, yan yung mas maraming pumapatay sa tao. Yan. Thank you. Tama si Lan, tama si Jaya, tama si Nicole, Shane, Varga, tama po si Leon Masong. Next, let's have number 3. Sabi sa number 3, there was an exponential rise in usage COVID-19 words in a very short period of time. At ito ang nabanggit ni Andrea kanina. Andrea, what's the answer? The answer po is truth. Okay, sabi nga natin kanina, sabi niya, Andeng, yung word na COVID-19, work from home, isolation, protocol, lahat yon nag-exponential, mas dumami yung gumamit o ginagamit ng mga tao. Very good, yun na so, truth din ang sagot niya. For number 4, sabi, some of the COVID-19 consequences have included stress, depression, anxiety, feelings of panic, feelings of hopelessness, frustration, feelings of desperation, and struggles with suicidal ideation and behavior, insomnia, irritability, emotional exhaustion, grief, and traumatic stress symptoms. Andeng, naramdaman ba ito during the pandemic? Is it a truth or a lie? The correct answer po is truth po. Ayan. Sabi nga natin kanina, merong mga problema tayo with the mental health. Very good. Jaya Kaname and Lyle Antoinette Flores. Next, let's have number 5. Last one. Loose pandemic policies helps the government with their campaigns. Kapag daw pabaya sa pandemya polisiya ang ating mga gobyerno, katulad ng nangyari kay Gwyneth Chua, nakakatulong daw ito sa kampanya ng gobyerno laban sa COVID-19. Ating mga statistic duties. Is it a truth or a lie? Yan. Tingnan natin, and then, what's your answer? The answer for number 5 po is a lie po. Okay, bakit it's a lie? Dahil po hindi po kumbaga hindi pa mas tumataas yung mga posisyon ng mga ibang gobyerno kung pinapabayaan nila yung mga tao dahil ngayon pong pandemya. Kung papabayaan lang po nila yung yan, sabi niya, pag hindi nyo ginawa yung responsibilidad niya, lalo na ngayong panahon ng pandemya, hindi ito nakakatulong para labanan natin yung COVID-19. So, Andrea, okay? So, pwede na tayong magpaalam sa atin pong mga kasama. Andrea, go? Magandang hapon po sa... sabihin? Go. Yes po. Magandang hapon po sa ating lahat at maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at dumalo po dito sa live po namin. Thank you po. Maraming salamat, Andrea, for coming here and sharing your time with us. At maraming salamat po sa ating mga Eustatic Cuties. For your feedbacks and suggestion, visit https://sceneral.com itulive feedback form or just scan the QR code. At sabi nga ni Sir Melcher Dionsay, which is happy birthday ngayon, mag-aral ng mahusay upang magtagumpay sa buhay. At sinasabi ko rin naman na basta tayo magkasama, ito ay mas magiging masaya. Maraming salamat po sa inyong lahat. For your comments and suggestions, kindly email us at edtech@deped.gov.ph. And up next, si Tutor Enson at si Tutor I para po sa tanong ng kabataan. Maraming salamat po at maraming salamat po sa ating lahat.